Ang pinakamasama ng loob ngayon, sa tingin ko, pero huwag kayong mag-alala, susunod na rin po yung bulalas na naman ni Sara Duterte. Pero ngayon, siyempre, ang pinakamasama ng loob, pinakamabigat ang kalooban nga, ay etong si Mr. Bato de la Rosa. Hindi naman daw siya magiging politically neutral naman daw siya kung siya ay sakaling maging judge sa trial, kung siya ay manalo, kung siya ay makalusot. Yan. Pero sabi niya, hindi na daw siya nagulat. Hindi ka nagulat? Talaga ba? O, tignan mo, at the last minute, ginawa ito ng Kongreso. Binulaga kayo. Kasi akala niyo wala ng pag-asa. Break na ang session ng Kongreso, ng Kamara. Akala niyo talaga siguro wala na. Diba sabi nga, palabas na itong mga diehard na ito, takot na takot daw kasi ang maraming kongresista. Maraming kongresista ang tumapang. Ang nawala yung takot. Kaya ayan. At ano ngayon ang inyong mga palusot? Nagkabayaran. May mga promise ng malalaking budgetary allocation at kung ano-ano pa. Yan, natural yan. Yan naman ay matagal lang kalakaran talaga. Natural talaga yan. Naisipin nyo. Yun nga, ulitin ko binulaga po ba kayo, Mr. Bato de la Rosa? Kasi siguro ang expected nyo, malakas pa rin ang mga Duterte, takot pa rin ang mga kongresista. So, ayan. Life is like that talaga. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, pabor sa inyo ang sitwasyon. Matagal lang po pabor or ilang taong pabor sa inyo ang maraming sitwasyon. Pero may hangganan lahat yan. Lalo't yung pagiging or pagpapabor sa inyo ay wala sa ayos. Hindi na umano daw inagulat nga ito si Bato de la Rosa sa pagpapa-impeach ng Kamara kay Sara Duterte. At ang sabi niya dito, expected ko na yan. I've been expecting that to happen. Nakikita ko yung kanilang effort to impeach Sara Duterte. Yung effort daw ng mga kongresista. O di pasalamatan mo sila. Maganda. Palakpakan niya naman po. Talagang may effort. Gumawa ng effort ang mga kongresista para ituloy itong impeachment na to. Kapuri-puri, di po ba, Mr. Bato de la Rosa? Katulad nyo rin po, katulad ng kampo ni Digong, matindi rin po yung effort nyo para pabagsakin yung nasa Malacanang. Matindi po yung effort nyo rin para sirain ang mga taong nagtatrabaho ng maayos. Ang nasa Quadcom, ang mga magagaling na kongresista, at marami pa pong iba. Malala po, matindi talaga yung effort nyo. Hindi na halos natutulog yung mga katulad nyo, yung mga trolls, yung mga social media personalities ng mga diehard, halos hindi na natutulog. Talagang pagod na pagod sila sa kanilang trabaho. Matindi yung kanilang effort na sirain ang ating bansa. Nagtagumpay ba? Butata. Masaklap, no?